May tanong kami para sa'yo. Paano kung nanalo ng Ukraine sa digmaan laban sa Russia at hindi pa lang alam ni Putin? Mukhang kakaiba ang tanong na ito, habang patuloy na ipinapadala ni Pangulong Putin ng Russia ang mga sundalo sa kanilang kamatayan sa Ukraine. Pero hindi ito kasing baliw ng inaakala mo. Totoo, nagbabago ang labanan at ito ang pinakamalaking pagkakataon ng Ukraine para wakasan ang digmaan. Dalawa na lang ang natitirang opsyon ni Putin at pareho itong mauuwi sa kanyang pagkatalo. Ibubunyag namin ang mga opsyon sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, nahaharap ang Rusya sa matitinding problema sa mismong larangan habang pinipilit ang spring offensive na layang kunin ng Donbas para kay Putin. Matagal na nagsimula ang tagsibol. Magandang balita ito para sa Russia dahil natutuyo ang lupa sa sikat ng araw. Nagbibigay ng taguan ng mga dahon ng tagsibol at nawawala ang mga hadlang sa pagabante ng militar na dulot ng taglamig. Ang plano ni Putin, tulad ng mga nakaraang taon, ay magsagawa ng opensiba tuwing tagsibol na magpapatuloy hanggang tag-init at taglagas o may layuning tuluyang pabagsakin ang depensa ng Donbas ng Ukraine. Kung makakapasok pa ang Russia sa mga oblast ng Kherson at Zaporizhia, posible nilang maabot ang lungsod ng Zaporizhia na mas maganda pa. Nagsimula ang problema ni Putin sa kawalan niya ng kakayahang umangkop. Ang parehong mabigat na opensiba na nakita natin sa loob ng mahigit 4 na taon ang tanging alas ni Putin. Ang opensiba ngayong tagsibol ay naapektuhan dahil sa kakulangan ng kakayahang magbago. Nagsimula kaming makakuha ng mga palatandaan na hindi magiging pabor sa Russia ang tagsibol na ito, maaga pa lang. Ayon sa The National Interest, umabot sa 10,000 ang kaswalti sa unang linggo ng muling pag-atake ng Russia. Kasama dito ang record noong Marso 17 kung kailan nawala ng Russia ng 1,000 at 710 sundalo, pinakamataas ngayong 2,026. Matapos ang ilang buwang kapalpakan, malinaw na nabigo ang spring offensive at papalapit si Putin sa pagpili ng isa sa dalawang opsyon na parehong magdudulot ng pagkatalo ng Russia sa digmaang siya ang nagsimula. Hindi pa rin nalalapit ang pagbagsak ng Donbas kumpara nung simula ng tagsibol. Ang mga puwersa ng Russia ay basta-basta na lang sumasalpok sa depensibong hanay ng mga kuta sa Donetsk kung sakaling makarating man sila doon at namamatay na sila bago pa man makagawa ng anumang makabuluhang pinsala. Ang malungkot na Victory Day parade ng Russia noong Mayo 9 ay nagpatibay ng punto habang si Putin, na mukhang malungkot, ay nanood ng halos walang nangyayari sa harap niya sa Moscow. Ang inaasahang pagpapakita ng lakas militar ng Russia ay nauwi sa pagpapakitang mahina si Putin dahil wala silang ipinakitang kagamitang militar sa takot sa atake ng Ukraine. Parada ay nauwi lang sa monumento ng kabiguan ng Russia. Sa mismong labanan, kitang-kitang ebidensya na malayong-malayo sa hula ni Putin ang takbo ng tagsibol na ito. Mabagal ang pag-usad ng Russia kung ilalarawan ng mahinahon. Ayon sa Deep State, nakuha ng Russia ang 672 kilometro kwadrado ng teritoryo ng Ukraine na yung tagsibol sa pinakamagandang senaryo. Malayo ito sa 800 at 27 kilometro kwadrado na nakuha nung kaparehong panahon ng 2,025 ang Kiev. Iniulat ng Kiev Independent, pinakamaganda ito para sa Russia. Ipinapakita ng ibang ulat kung paano nawawala ng teritoryo ang Russia kahit na may mga nakukuha itong teritoryo. Ayon sa pagsusuri nung Mayo ng Institute for the Study of War, nung Abril, unang nagkaroon ng netong pagkawala ng teritoryo ang Russia sa Ukraine mula nang magsimula ang kontra-opensiba ng Ukraine sa Kursk noong 2024. Nakakuha ang Ukraine ng dagdag na 100 at 20 kilometrong kwadrado pagsapit ng katapusan ng Abril. Isang sitwasyon na hindi inakala ni Putin na haharapin niya sa panahong inaasahan niyang magiging maluwalhati ang tagsibol. Ang mga kontra-atake ng Ukraine sa Timog at Timog Silangan ay labis na nakasakit sa Russia. At itong isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakakakuha ng mga teritoryo ang Ukraine kahit inaasahan ng Rusyang sumusulong. Ang mga kontra-ataking iyon ay gumulong sa mga plano ni Putin para sa rehiyon ng Zaporizhia. Ang pagsulong ng Russia patungong Sloviansk at Donetsk ay napigil. At ang una sa mga lungsod ng Fortress Belt na malapit ng Maratin ng Russia, ang Kostiantynivka, ay ginagawa ang tungkulin nito dahil napakaraming tauhan ni Putin ang namamatay sa bawat kalye na kanilang nasasakop. Napipilitan si Putin na lalo siyang napapalapit sa pagpili ng isa sa dalawang pagpipilian na hindi niya kailanman kinailangan gawin. Ngunit sa likod ng mabagal na pag-usad ng teritoryo, ay may dalawang mas malalaking problema na naging dahilan kung bakit nakaamba na sa abot tanaw ang pagpipiliang iyon. Ang lumalaking technological na kalamangan ng Ukraine at ang napakalaking bilang ng mga namamatay na nararanasan ng militar ng Russia. Pag-uusapan muna natin ang dami ng namamatay. Napakarami nito nitong nakaraang mga buwan. Nagsisimula ng maramdaman ng puwersa ni Putin ang matinding pagkapuksa
na akala ng Russia ay kaya nilang tiisin sa paniniwalang matatalo nila ang Ukraine sa dami ng tao. Ang mga kill zone ng Ukraine na puno ng drone ay ginagawa ang kanilang tungkulin at nagdulot ito ng malaking pagbabago sa opensiba ng tagsibol ng 2026. Dahil sa FPV drone, kayang tamaan ng Ukraine ang anumang gumagalaw sa loob ng ilang kilometro mula sa unahan sa mas murang gastos. Nasa 10% lang kumpara sa pagpapaputok ng artillery shell sa nakapirming target. May malaking pagbabago sa digmaan sa Ukraine. Alamin kung bakit, ito mahalaga sa pananatili mo rito. Sa ngayon, ang mga resulta ang talagang mahalaga. Ilang mga outlet, kabilang ang Kyiv Independent at Politico, ang nag-ulat na ang mga drone na ngayon ang responsible sa hanggang 80% ng mga nasasawi sa labanan. May nagsasabing mas mataas pang bilang. Sa ulat ng Al Jazeera tungkol sa rekord ng nasawi sa Russia noong Marso, binanggit na 76% ng 35,351 nasawing Ruso na sinasabi ng Ukraine na nakumpirma nito ay naitala gamit ang drone. Ang natira ay sanhi ng putok ng malilit na armas at artilyerya. Bukod pa rito, libu-libong tangke, armored defense systems ng Russia ang nasira ng mga drone. Kaya napipilitan si Putin na tanggapin ang sitwasyon. Taon-taon, humihina ang opensiba ng Russia at tumitibay ang depensa ng Ukraine. Kung babalikan ang napakalaking bilang ng mga nasawi noong Marso, hindi ito minsan ang pangyayari para sa mga puwersa ni Putin. Inulit ng Ukraine ang taktika noong Abril, kung saan sinabi ng Ministry of Defense ng bansa na 35,203 na Ruso ang kumpirmadong patay o sugatan para sa buwang yon. Tandaan na mas maikli ng isang araw ang Abril kaysa Marso, kaya halos sigurado na kapagdulot sana ng Ukraine ng dagdag na humigit kumulang 150 kaswalti na kailangan nito para mapantayan ang bilang noong Marso kung meron lang sanang dagdag na araw. May pattern na lumalabas na di maganda para kay Putin. Mas maraming sundalong Ruso ang namamatay o nasusugatan bawat buwan kaysa kailanman kasabay ng opensibang layong makakuha ng malaking teritoryo para sa Russia ngayong tagsibol. Lalong lumalala ito sa dami ng namamatay. Kahit mataas ang kaswalti ng Russia ngayong tagsibol, ito ang tunay na problema ni Putin. Karamihan sa mahigit 35,000 nawawala sa panig ng Russia bawat buwan ay hindi na nakababalik. Sabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong Marso, 10 mas marami umanong namatay kaysa nasugatan sa panig ng Russia. Sa kabuang 100% ng mga pagkawala 60, 2% ang napatay at 38% ang nasugatan ibinunyag ni Zelensky. Na mapanganib na malapit sa ratio na 2-1 na mas marami ang namamatay kaysa nasusugatan. Tandaan, hindi lahat ng nasugatan makakabalik. Kung ang isang sundalong Ruso ay naputulan ng paa, hindi na siya masyadong magagamit sa harapan. Kaya malamang na higit 2/4 o halos 3/4 ng pagkawala ng Rusya ay mga sundalong hindi na makakabalik sa prente. Kahit itinatago ng Rusya, madalas mawala na lang ang mga sundalo ni Putin kaysa kumpirmahing patay sila. Kahit inilantad na ng mga independenting media ang dami ng namamatay. Sa ulat nung Mayo, siyang pinagsama ng Medusa at Media Zona, ang datos at natuklasang 352,000 Rusong lalaki, edad 18 hanggang 59 ang namatay mula simula ng digmaan sa Ukraine. Ang mga pagkamatay na yon ay nakumpirma sa pamamagitan ng pagsusuri sa probate registry ng Rusya, kasama ng pagbusisi sa mga beripikadong database ng pagkamatay na inipon ng mga organisasyon tulad ng BBC Russia. Malaki ang posibilidad na mas mataas pa ang totoong bilang ng mga namatay kaysa dyan. Lalong lumalala ang sitwasyon. Hindi na halos makasabay ang pagre-recruit ng mga Ruso sa dami ng ipinapadala ni Putin sa giyera sa Ukraine na parang karne sa gilingan. Noong Mayo 4, iniulat ng United 24 Media na pang-5 sunod na buwan noong Abril na nabigo ang Russia na makakuha ng sapat na voluntaryong sundalo para punan ang mga pagkalugi nila sa Ukraine. Ibig sabihin, 5 buwan nang tuloy-tuloy na lumiit ang hukbong Ruso, kaya't posibleng mapilitan si Putin na pumili sa isa sa 2 kakilakilabot na pagpipilian. Sinuri ng militar niya ang pagre-recruit ng Russia noong kalagitnaan ng Abril at hindi rin naging positibo ang resulta para kay Putin. Ayon sa datos, nakapag-recruit ang Russia ng halos 8 sundalo kada araw noong unang quarter ng 2026 kumpara sa 1,000 hanggang 1,200 kada araw noong parehong panahon ng 2025. Ang pagbaba ng 20% o higit pa sa pagre-recruit ay siyang huling bagay na gustong makita ni Putin, lalo na ngayong ang opensiba sa tagsibol ay nagdudulot na ng record na dami ng mga nasasawi. Mas palalalain pa ng Ukraine ang mga problemang ito para sa Russia. Paano? Ang pangalawang malaking problema na nabanggit natin kanina ay patuloy na pinalalawak ng Ukraine ang mga naabot nito
habang lalo pang pinalalaki ang lamang nito sa digmaang teknolohikal laban sa Russia. Pero bago tayo lumalim dyan, ito ang The Military Show. At marami pang iba na kagaya nito. Kung may natutunan ka dito, mag-subscribe para mapanood pa ang iba naming video. Ukraine ang innovator sa dalawang bansang kabilang sa digmaan. Simula nang naging ministro ng depensa si Mikhailo Fedorov, mas naging teknolohikal ang laban ng Ukraine kontra Russia. Ang paggamit ng datos at makabagong pamamahala ni Fedorov ay lubos na binago ang estruktura ng Ministeryo ng Depensa at Militar ng Ukraine. Ang TechWiz ay patuloy na nag-optimize ng lahat, bagay na kailangan ng Ukraine habang hinaharap nila ang humigit kumulang $213 bilyong na lumulubong utang dahil sa pananakop ni Putin. Paraan ni Fedorov ang makuha ang pinakamarami mula sa kaunting resources at hindi dapat malitin ang pagbabago niyang dala sa militar ng Ukraine. Bilang dating ministro ng Digital Transformation ng Ukraine, pinangunahan ni Fedorov ang Delta Situational Awareness System na tumutulong sa mga sundalo magbahagi ng video at impormasyon mula sa labanan. Iyan ang sistemang ginagamit na yan ng Ukraine upang kumpirmahin ang bilang ng kanilang mga kaswaldi. Lahat ng FPV drone strike sa Russia ay nire-record, ina-upload at binibilang para mabigyan ng Ukraine ng eksaktong ideya ng pinsalang dulot nila sa labanan. Si Fedorov ay mahalagang panimbang sa commander ng sandatahang lakas na may kaisipang Soviet na si Alexander Syrskyi ayon sa Kyiv Independent. Sama nilang pinagsasama ang pinakamabisa sa luma at bago para sa militar ng Ukraine. Klaro sa lahat ang epekto nito sa technological na kalamangan ng Ukraine. Sa komunikasyon, unang malaking tagumpay ni Fedorov bilang defense minister ang matagumpay na pakikipagnegosasyon sa SpaceX na isara ang iligal na Starlink terminals na ilang taon nang ginagamit ng Russia sa Ukraine. Nagkaroon ng kaguluhan sa buong linya ng depensa ng Russia na malaki ang naging ambag sa mga kontra-atake ng Ukraine at sa napakaraming bilang ng mga nasawi na nakikita natin ngayon. Ayon sa ulat ng United 24 Media noong Mayo, 10 kitang-kita ang epekto ng pagkawala ng Starlink sa estratehiya ng Russia sa paggamit ng drone. May kampanya si Putin sa Black Sea, habang naghahanda sila maglunsad ng kampanya ng mga pandagat at drone laban sa Ukraine, bilang tugon sa pinsala ng Ukraine sa Black Sea Fleet. Nagawa na ang mga prototype noong kalagitnaan ng 2025 at ang 2026 sanang taon, kung kailan magsisimulang gumamit ang Russia ng kanilang mga naval drone sa malakihang bilang. Pinatigil lang Starlink shutdown ng lahat, pero nang hibabaw pa rin ang teknolohiya ng Ukraine sa Black Sea. Ang patuloy na pagtutok sa teknolohiya ay labis ding nakatulong sa Ukraine sa larangan ng depensa. Ang murang interceptor drones na ipinakilala sa layered air defenses ng Ukraine ay nagpapahina sa bisa ng Shahed-type drones ng Russia. Ipinakikilala ang ground robotic system sa buong frontlines. Sabi ng Center for European Policy Analysis, maaring bumaba ng 30% ang pangailangan ng Ukraine sa frontline infantry pagsapit ng dulo ng 2026 dahil sa mga robot at umabot pa sa 80% sa hinaharap. Lalong nagiging mahalaga ang mga robot sa lohistika ng Ukraine at ang ilan pa nga sa mga ito ay nilalagyan ng mga machine gun para gawing sandatang opensiba. Nandyan din ang AI. Ang Ukraine ay sobrang nauna na sa Russia sa larangang yon na hindi na nga nakakatawa. Pinakawala na sa labanan ng grupo ng autonomous drone na kayang tukuyin, subaybayan at sirain ang mga target na may kaunting interbensyon lang ng tao. Nakipagpartner ang Ukraine sa UK na napupundo ng sentro ng kahusayan sa AI para ikayatin ang pagdevelop ng mga makabagong drone na kayang lubang magpahina sa Russia. Habang gumaganda ang teknolohiya at lumalalim ang kill zone, nakakakuha ng momentum ang Ukraine sa labanan. Ang momentum na yon at kakulangan ng Russia na makakontra ay nag-iwan kay Putin ng dalawang opsyon na pareho ring magdudulot ng pagkatalo ng Russia sa digmaan. Unang pagpipilian, magmobilisa. Ang natitira na lang na bentahe ng Russia laban sa Ukraine ay ang mas marami nitong tauhan. 4 na beses, mas malaki ang populasyon ng Russia kaysa Ukraine. Ngunit hindi ito malaking salik dahil nag-aatubili si Putin na magmobilisa sa malaking bahagi ng digmaan. Tandaan, lalaki ito na hanggang ngayon tinatawag pa ring espesyal na operasyong militar ang digmaan. Kahit 4 na taon at 1.3 milyong kaswalti na ang lumipas. Sa loob ng mahabang panahon, hindi naging opsyon ang mobilisasyon dahil alam ni Putin na masisira nito ang panlipunang kasunduan na mahalaga sa kanyang pamumuno. Ipinakita ni Putin sa loob ng 25 taon na siya ay malakas na pinunungkayang magbigay ng katatagang kailangan ng Russia. Ang pagmobilisa ng bansa at paglalagay nito sa ganap na paghahanda para sa digmaan ay tuluyang dinudurog ang kasunduang iyon. Parang aminado si Putin sa mga Ruso na nagkamali siya at di kayang talunin ng Russia ang Ukraine kahit marami ng yaman ang ginamit. Kulang pa,
Kaya dito pumapasok ang pagkatalo. Ayon sa Institute for the Study of War, ISW, natatakot si Putin sa matinding pagtutol ng lipunan laban sa kanyang rehimen dahil sa ganap na mobilisasyon. Ayon sa ISW, posibleng mas malala ang pagtutol na ito kaysa sa naranasan ng Soviet Union matapos ang nabigong pananakop sa Afghanistan. Ang dekadang labanan ay nagdulot sa Russia ng halos 15,000 kaswalti. Mabilis umabot sa ganung bilang ang kampanya ni Putin sa Ukraine sa wala pang kalahating buwan, kaya't kailangan ng mobilisasyon. Ginagawa ni Putin ang lahat ng kanyang makakaya upang maiwasan ang mobilisasyon na magtutulad sa kanya sa mga dating Tsar na nagtulak ng daan-daang libong mga Ruso sa kanilang kamatayan sa mga digmaan. Huwag na nating pansinin ang katotohanang nagawa na yon ni Putin. Ang naratibo ay mahalaga para sa lider ng Russia, at ang mobilisasyon ay aaminin ni Putin na ang espesyal na operasyong militar ay naging digmaan, na matagal na niyang ipinangakong hindi ito magiging. Maaring walang revolusyon agad matapos ang mobilisasyon sa Russia, pero matatalo si Putin dahil winasak niya ang marupok na pundasyon ng kapangyarihan niya. Kung magmumobilisa ang Russia para harapin ang Ukraine, maaring si Putin mismo ang maglatag ng daan para sa kanyang pagbagsak, habang ang mga tao at ang elite ng Russia ay nagsisimulang maghanap ng paraan para tapusin ang kanyang pamumuno. Pagkatapos, naroon ang pangalawang opsyon: tapusin ang buong digmaan sa pamamagitan ng isang kasunduang pangkapayapaan. Nagpahiwatig si Putin na gusto niyang gawin ito matapos ang nakahihiyang mga pagdiriwang ng Victory Day ng Russia. Ginawa ni Putin ang mahiwagang pahayag na naniniwala siyang malapit nang matapos ang usapin na tinutukoy ang digmaan sa Ukraine. Binanggit din niya ang pagiging bukas niya sa usapang pangkapayapaan. Kahit binanggit niya ang karaniwang kabulaan ng Ruso na hindi raw nakikipagtulungan ng Ukraine at pinag-iinitan daw ng kanluran ang Russia, malaking bagay na bukas niyang pinag-usapan ang kapayapaan at pagtatapos ng labanan sa araw na dapat para sa lakas militar ng Russia. Si Putin ay naghahanap ng paraan para makaalis. Sa dalawang opsyon, ito ang pipiliin ng Ukraine. Kung ang mobilisasyon ay nangangahulugan na matatalo si Putin, ngunit maaari magpadala ang Russia ng mas marami pang daan-daang libong lalaki sa Ukraine. Ang kapayapaan naman ay nangangahulugan na maiiwasan ng Ukraine ang mas malaking pinsala, at si Putin ay sisira sa kanyang pangakong sakupin ng Ukraine imbes na sirain ang panlipunang kontrata niya sa mga mamamayang Ruso. Ang problema ni Putin ay hindi papayag ang Ukraine sa kapayapaang gusto niya at hindi ibibigay ang Donbas sa Russia. Sa halip, hihilingin ng Ukraine na itigil ng Russia ang panawagan nitong sakupin ng teritoryo ng Ukraine at nais din nitong mapanatili ang militar na nabuo nito, na isa na ngayon sa pinakamabisang puwersang pandigma sa buong mundo. Isa sa mga dahilan ni Putin sa pag-atake sa Ukraine ay pigilan nitong maging mas makapangyarihan. Kung pipiliin niya ang pangalawang opsyon, hindi lang siya nabigo sa layunin niyang yon, kundi kailangan din niyang harapin ang katotohanang nakalikas siya ng isang bersyon ng Ukraine na mas malakas pa kaysa sa kanyang inaakala. May ilan, marahil maging si Putin mismo, na naniniwalang di matatanggap ng Russia ang kapayapaan kung walang bahagi ng Ukraine na mapupunta sa kanila. Kung walang makukuhang teritoryo matapos ang 4 na taon ng digmaan, si Putin ang mananagot sa pagpatay sa isang buong henerasyon ng mga lalaking Ruso nang walang dahilan. Pero dito, napupunta si Putin sa sitwasyong talo siya. Para mapanatili niya ang kanyang pananakop, kailangan niyang magmobilisa, lalo na habang tumataas ang bilang ng mga napatay ng Ukraine at nahihirapan ng Russia sa pagre-recruit. Talo si Putin doon. Kundi pwede mobilisasyon, dapat kapayapaan na hindi sa dikta niya. Ibig sabihin nito ay pagpapadala ng mas mahina pang puwersa laban sa depensa ng Ukraine na mas mataas ang antas ng teknolohiya kaysa sa militar ng Russia at pumapatay ng mas maraming Ruso kaysa dati. Iyan ang dalawang pagpipilian na nasa harap ni Putin. Wala na siyang gaanong oras para magpasya. Hindi pa natin natalakay rito ang matinding kaguluhang pang-ekonomiya na idinulot ng pananakop ni Putin sa Russia at ang presyong ibinibigay nito sa kanya. Huwag mag-alala, may video kami na nagpapaliwanag nito. Panurin kung gusto mong malaman ang tungkol sa bantang pagsabog ng ekonomiya ng Russia at kung bakit nito pinapataranta si Putin. Kung nagustuhan mong video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pa naming pagsusuri sa nakatagong kabulukan ng pamumuno ni Putin at sa marami niyang kabiguan sa Ukraine. Salamat sa panonood.